po sa inyong lahat. Kumusta po kayo muli? Saan man kayo panig ng mundo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at higit sa lahat, tagalin ninyo ang pag-iingat, pagpapala ng Diyos sa inyong mga buhay. Narito po ang ating programang Si Kristo, ang tanging pag-asa na siyang gabay natin sa ating pamumuhay sa araw-araw. Sa umaga pong ito, ang ating pong paksa ay may pamagat na pagpapakumbaba. Sa aklat po ng ikalawang kronika, kabanatang ito, talatang 14, ay ito po ang ating mapapanggan. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili, una, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila at patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Manalangin po tayo sa mandali. Amang nasa langit, maraming salamat po sa mga salita mong ito na aming pagbubulay-bulayan na siyang gabay namin sa aming pamumuhay. Pagpalain niyo po ang lahat ng nanonood sa social media, sa FB, o sa kanilang sa YouTube, saan man silang panig sa mundo, i-release ang blessing sa mga kapatid po namin, kababayan. Sa ngalan ng yunak na si Jesus. Amen and Amen. Ang salita ng Diyos nito na ito po ay marami ng beses kong narinig na kung saan sa panahon na nagkakaroon ng kalabidad o kaguluhan o trahedya, ito po ang minsay ng salita ng Diyos na gusto nating patuloy na ipaalala sa maraming tao na ang unang dapat natin gawin sa ating kapanahunan ay magpakumbaba. Magpakumbaba. Pangalawa lamang ang manalangin. Tingnan po natin ang kasaysayan ng maraming panahon, ng maraming bansa. Kapag ang isang lugar ay dumadanas ng judgment, salot, ang unang gagawin ng mga tao ay magpapakumbaba. Tulad sa Ninive, sa panahon na sila po ay uhukuman na ng Diyos. Nangaral si Jonah, namanig ng hari ng Ninive, at ng mga tao na gugunawin ang Ninive, bumaba sa trono ang hari ng Ninive at nagpakumbaba. Mga kaibigan, ito ang kailangan natin sa panahon ito. Lingkod ng Diyos, lingkod simbahan, lingkod ng pamahalaan, lahat ng Kristiyano, sa harap ng Diyos, tayo'y magpakumbaba. Kung ang ating kalaban ngayon ay hindi natin nakikita, ang virus, lumapit tayo sa Diyos na hindi natin nakikita na siyang ating solusyon sa problemang ito. Mga kapatid, isang halimbawa ng pagpakumbaba ang isang pananalangin ng isang presidente sa South Africa o sa Africa, sa Zambia. Panoorin niyo po ang maiksing panguna ng panalangin ng presidenteng sa Zambia. O God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, God of those that fear your name, we beseech thee, we ask you, dear Lord, that even as I declared Zambia a Christian country, I rededicate this nation and submit it to you, that you will have your own decision and will over us. We know, God, there is no king who appoints himself. There is no one who was born president. You alone appoint and you alone remove. Glory be to your holy name. Lord, we submit ourselves to you, but we ask you of this thing, because you loved the world so much that you gave it your only begotten Son, that whoever believeth in you shall never perish, but shall have everlasting life. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. And we shall say unto the Lord, you are our refuge and our fortress, the God in him and whom we trust.
Father, we thank you. Father, we bless you. Father, we ask you to look kindly upon this nation. Look at your people. They are distraught. They are indeed distressed. They are deprived. We seek peace, dear God. Yes, the peace that cometh from you. Not the peace of the world, but the peace that passeth all understanding. The peace of God. Oh, dear Lord Jesus, our Lord, I rededicate this nation as a Christian nation. I know we are at war against the devil, but the devil can never win. The devil was defeated on Calvary. Calvary brought us peace. That is the peace we shall enjoy in this nation. Father, we thank you. Father, we bless you. Father, we surrender. Whatever we have, we surrender. And I ask you that you brought me up here at such a time as this, when other men were better, they could have been here. But you brought me, Lord, in order to proclaim your name as our God. Father, I thank you. I thank you, God. Father, even in these dark moments of our nation, Lord, I ask this nation to join me, to proclaim, Lord Jesus, as our Lord, to proclaim you, God, as the ruler of this nation. We shall overcome. We shall overcome in the name of Jesus. Amen. Matapos po nating mapanood ang pagtitipon, pananalangin o pagpapababa pananalangin na pinangunahan ng presidente ng Zambia sa Africa. Nakikita po natin doon ang madamdamin, pag-iyak para po sa kanilang kalagayan sa kanilang bansa. Ito marahil ang mas kailangan ng ating bansa, ng bawat lalawigan, ng bawat bayan at ng bawat barangay. Ang pangunahan sa pananalangin ng mga namiminuno mula sa presidente, gobernador, mayor, at kapitan na tawagin ang mga religious leader at lahat ng mga public servant na sama-samang magpakumbaba at dumalangin sa Diyos na siya lamang pwedeng tumulong sa panahon ng kalamidad, ng trahedya. Mga kababayan, mga kaibigan, nanonood ngayon, tama lang pong ginagawa ninyong mga pagtulong, mga solusyon, ngunit higit sa lahat, tayong lahat ay magpakumbaba sa Diyos na siya makakaabot, makatutulong ng higit sa ating magagawa sa ating kasalukuyang suliranin sa pandemic nito. Sa panahon ni Jehoshaphat, nagkaroon po sila ng problema, silang lahat ay nagpakumbaba. Sa isla ng Ninive, dumating din ang panahon na sila ay magkakaroon ng matinding judgment. Ngunit umalig ito ng kanilang hari at ng lahat ng tao, sila po ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid, lalo na po ang mga nasa namumuno sa ating pamahalaan, ito nawa ang ating unang gawin. Mauubos ang pera nating pamimigay o pagkain. Ngunit kung sa Diyos po tayo lalapit, laging sapat ang kanyang habag sa atin. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras nito,
tulad po ng iyong sinabi na kung kami magpakumbaba at manalangin at talikuran ng kasalanan, diringgin mo kami, patatawarin mo kami, pagagalingin mo kami sa aming karamdaman at ililigtas sa kapahamakan at ibabalik ang masaganang buhay. Panginoon, kami po ay dumadalangin sa inyo. Ang bansa po namin ay nakararanas ng matinding trahedya, ng matinding problema. Panginoon, nawa po, tulad po ng Presidente Zambia, na siya mismo ang nanguna sa pananalangin. Ito nawa ang makita sa aming bansa. Mula sa Presidente, mula sa Governor, mula sa Mayor, mula sa Kapitan, ay tawagin ang kanilang mga kilala o nasasakopang religious leader at lahat ng kapwa public servant na sama-samang magpakumbaba at dumalangin sa inyo upang malagpasan ang suliraning ito na aming kinakaharap. Panginoon, salamat po. Ito nawa ang may parating sa lahat ng mga taong naabot ng mensaheng ito. Panginoon, pagpalain mo rin po ngayon ang lahat ng mga nakikinig, nanonood sa programang ito na si Kristo ang tanging pag-asa. Ano man po ang kanilang pangailangan, O Diyos, financial man, ito man ay kapayapaan, ang Ginoong Kristo, inihiling po namin ang iyong pagpapala ay iyong pong ibigay sa bawat isa. Maging ang mga may sakit, karamdaman, patuloy ko po sila dinadalangin sa inyo. Ang mga taong nakararamdam ng hindi maganda sa kanilang pisikal na katawan, sa pangalan ni Jesus, sinasaway ko karamdaman sa buhay ng mga taong nanonood ngayon sa programang ito na si Kristo ang tanging pag-asa. Panginoong Kristo, maging ang bawat panalangin ng mga anak mo ng kanilang mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa inyo, loobin mo nawa sa panahon ito, sila po ay lumakalapit na sa inyo bago ka muling bumalik at bago matapos ang mundo. Father, salamat po ngayong umaga at palayan niyo po ang lahat ng nakinig at nanood ng programa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesucristo ang ating Panginoon, ang lahat ng sabi ng Amen and Amen. God bless po sa inyo lahat. Muli, share niyo po ninyo ito sa inyong mga Facebook, sa YouTube, para po sa inyong mga kaibigan. God bless po. Ang programa pong ito ay inihahatid sa inyo ng Victorious Church International. Abangan tuwing Sabado alas 3 ng hapon si Pastor Albert de la Cruz ng Jesus the Lord of Lords, Victorious Church International. Sa kanyang refleksyon